Mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa nagaganap na panloob at panlabas na kaguluhan sa bansang Iran. Gayunpaman, binabanta na ngayon ng Iran ang Ukraine. Nagbabala naman ang Turkey na naghahanda na ang Israel para umatake sa Iran anumang oras. Marami na ang mga airlines na nagkakansela ng kanilang mga flight patungo sa Middle East. Naganap ang mga ito sa panahon kung saan ang mga Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC commanders ay palihim na nagpupuslit ng bilyong-bilyong mga dolyares palabas ng kanilang bansa bilang paghahanda sa kanilang pagtakas patungo sa Russia. Mabilis na lumalawak ngayon ang giyera at posibleng ang sumiklab na ito sa mga susunod na araw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Sa isinagawang speech ni Ukrainian President Vladimir Zelensky sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, lantaran ang ginawa niyang pagbatikos sa Iran at sa leadership nito. Hindi ito isang diplomatikong pahayag kundi isang direktang pag-atake. Ayon kay Zelensky, ang madugong pag-crackdown ng Iran sa mga nagpo-protesta laban sa Islamic Republic ay nagpapakita lamang na handang pumatay ng libo-libong mga sibilyan ang Iranian leadership basta manatili lamang ito sa kapangyarihan. Hindi naman kaila na ang Iran ang siyang nagsusupply ng gasolina sa war machine ng Russia simula pa noong sumiklab ang digmaan. At ngayon nga na nasa bingit na ng pagbagsak ang rehimen ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei, nakikita ni Zelensky ang pagkakataon na ito at hindi nga siya nagpapaligoy-ligoy pa. Pag-usapan natin ang crackdown ng Islamic regime. Ang mga numero ay talaga namang nakakalula. Ayon sa isang Iranian engineer, tinatayang nasa 40,000 na katao ang napatay sa mga nakalipas na araw. Disclaimer lamang, mahirap i-verify ang mga numero na ito mula sa Iran. Pero ang mga human rights organization na itinataya ang kanilang buhay para makakuha ng mga accurate na mga data ay sumasang-ayon na ang tunay na numero ay malamang malapit sa 20,000 na mga katao. Bilang comparison, tingnan natin ang giyera sa Russia. Sa Russia, sila ay nawawala ng 30,000 na mga sundalo kada buwan sa Ukraine sa isang full-scale war. Pero sa Iran, mas mabilis pa nga silang pumapatay ng mga sibilyan dahil lamang sa mga ginagawa nilang Iranian crackdown. Bukod dito, hindi bababa sa 10,000 Iranian protesters pa ang inaresto. Ang ilan ay nila mula sa ospital habang ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang karamihan naman sa kanila ay nahatulan pa ng kamatayan. Ang paratang, ayon kay Ayatollah, sila ay kaaway ng Diyos at sa ilalim ng Sharia law, walang trial, walang defense at walang appeal. Kailangan silang mabitay sa lalong madaling panahon. Alam nating may mga pinapatay na dito sa Iran sa mga nagaganap nga nitong mga nakalipas na araw. Nangyayari ang mga executions sa labas ng official judicial system ng Iran at pilit itong itinatago sa publiko. Sabi ni US President Donald Trump, mayroong 837 na nakalinya na posibleng bibitayin sana nitong Huwebes. Pero binalaan niya ang Iran na kapag ginawa nila ang karumal-dumal na krimen na ito, ay sisiguraduhin ng Amerika na hindi magugustuhan ng Iranian leadership ang kanilang mga susunod na hakbang. Dito ay pansamantalang sinuspended di umano ang nasabing execution. Ang mga sanctions na ipinataw ng US at iba pang mga kaalyadong bansa sa Iran ay nananatili pa rin. Maging ang mga nakikipagnegosyo sa Iran ay apektado rin sa sanctions na ito. May mga US military assets na gumagalaw na nga patungo sa Persian Gulf, mga carriers, mga fighter jets at iba pa. Marami nagtatanong kung sisimulan na nga ba ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran, kagaya ng ginawa nito sa Venezuela kamakailan lamang. Habang patuloy na nagaganap ang mga kaguluhan sa loob at labas ng Iran, gumagalaw ang US military sa kanilang posisyon. Ang foreign minister ng Turkey ay naglabas pa ng babala. Sinabi niyang may mga senyales na ang Israel, hindi ang Amerika, ang siyang naghahanda para magsagawa ng pag-atake laban sa Iran. Mahalagang maunawaan na ang mga US assets sa Middle East ay hindi lang para manatili sa gitnang silangan para umatake.
kundi para maging backup kung sakaling matutuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Iran. Kapag inatake ng US o ng Israel ang Islamic Republic, siguradong gaganti ang Tehran gamit ang kanilang mga ballistic missiles. Ito ay gagamitin sa mga US bases o sa Israel at maging sa mga Arab allies. Iyan ang dahilan kung bakit nandoon ang carrier groups, mga destroyer at F-15 para harangin ang anumang gagawing retaliation ng Iran. Dagdag pa sa paglala ng tensyon, karamihan sa mga international airlines kagaya ng Lufthansa, Air France at KLM ang mga nagkansela ng kanilang mga flights. Hindi ito routine maintenance. Ang pagkansela ng mga flights ng mga airlines na ito ay maaaring indikasyon na nabigyan sila ng warning. At mayroong malinaw na pattern ng Trump administration mga kabayan. Kadalasan, ang malalaking airstrike na ginagawa ng bansa na ito ay pagkatapos magsara ang market para sa weekend. So ibig sabihin, posibleng ngayong Biyernes kung may mangyayari man, pero mas mataas ang posibilidad na aatake ang Estados Unidos o ang Israel laban sa Iran. Tingnan natin ang mga military assets ng Estados Unidos. Ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ay papasok na sa Middle East bago mag-weekend. May 3 F-15 Strike Eagle squadrons na rin na nakaabang. May tankers para sa refueling at bukod dito, nandyan ang THAAD Missile Defense System na nakahanda na rin. Ang THAAD ay sadyang ginawa para harangin ang mga ballistic missiles. 8 unit ng ganitong air defense system lang ang meron sa buong mundo at hindi ito gagalawin ng Amerika para lamang sa isang military drill. Pero mukhang nakikita na rin ng ilang Iranian commanders ang posibleng pagsiklab nga ng kaguluhan dahil mayroong ulat na naghahanda na silang tumakas sa kanilang bansa. Sinusubukan nga nilang magpuslit ng bilyong-bilyong dolyares palabas ng Iran para magamit kung sakaling makakakuha sila ng asylum sa Russia. Sa katunayan, nadiskubre na ang halaga ng kamakailang mga transaksyon sa pagitan ng Iran Islamic Revolutionary Guards at ng Russia ay umabot sa 4 billion US dollars. Pero hindi lahat ng perang ito ay napupunta sa mga guards. Ang malaking bahagi na around 700 million dollars ay napupunta sa kamay ni Nakani at Nabisada. Para maiwasan ng sanctions, inire-rehistro nila ang mga assets sa pangalan ng asawa ni Nabisada na si Zakia. Sa papel, sa kanya nakapangalan ng lahat, ang mga real estate, accounts, pati ang hotel sa Uzbekistan, luxury apartments sa Moscow, at villa sa Turkey. Hindi lang ito corruption, ipinapakita rito ang realidad na pati ang mga senior figures ng rehimen ay alam na kailangan na nilang maghanda para sa kanilang kinabukasan sakaling sumiklab ang all-out war ng Iran laban sa US at Israel. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.